What resonates? Okay, so tignan natin kung ano yung lalabas dito. Love reading. Kaninong story to? Sinong maka-resonate dito? So, parang nasa point kayo ng relationship mo na ang bigat ng mga pinagdadaanan. Parang nakakapagod, stressful, ang bigat, parang feeling mo or feeling niya na parang sa'yo na lang lahat. Yun. But then, etong person mo is, I think, still giving you parang hope na meron pa kayong new beginning. Honestly, this person do love you. I think he's still offering you love, thinking about you, or offering you love, as I said, na gusto niya magkaayos kayong dalawa, magkabalikan, to have that connection, and magkaroon ng new beginning. But the thing here is, I think itong person na nga na to, nagbigay sa'yo nung mabigat na problema, might be recently before something. And right now, might be he's coming back. Gusto niya makipagbalikan sa'yo. So, ikaw is, you're not sure na kung babalik ka ba sa kanya or ayusin niyo ba to or what. Hindi ka sure kung saan ka dadaan, saan ka pupunta. Parang ganun. So, may pinapakita din siguro sa'yo dito ng person mo na willing ako siguro ayusin ang lahat dahil might be you are married. Kasi nandito din yung marriage card. So, kailangan nating ayusin to. But then, you are not sure about the situation. Even if nag-o-offer siya sa'yo ng love, parang sa point na masyado ka pa rin, masyado mong iniisip yung mga nangyari before. And all you really want is a justice about what this person did to you. Honestly, namimiss mo naman siya. Not totally, yeah, hindi sa namimiss mo siya. Gumugulo siya sa isipan mo, lagi. Kumbaga, minsan hindi ka nakakatulog, na stress ka, sumasakit yung ulo mo sa kakaisip. Lalo na sa offer niya ng new beginning sa'yo. Ang thing here is, sa po niya, gusto mong mag-isip muna. Bakit? Kasi feeling ko meron kayong responsibility ng person na to. And also, parang asa po na noon kasi, yung may mga problema pa kayong dalawa, parang nakaramdam ka ng imbalance or parang unfair sa situation ninyo. Kaya gusto mo munang pag-isipan to, talaga ng maigi, pag-isipan ng maayos. Kasi isa pa dito, feeling ko yung person mo is niloko ka. Yeah. Cheated on you. I just really don't know if cheating about woman or cheating about money. Parang ganyan. Kasi yung cheating, hindi lang naman yan about cheating na nagkaroon ng ibang babae. Pwede din siya about sa pera, nagloko sa pera, nagsinungaling sa'yo, nagloko pala ng ganito, hindi mo alam, may ginawa siya, o binenta niya ba yung ganyan, mga ganitong mga bagay, nang hindi mo alam. So, he did cheat on you before, and sobrang hindi mo na-appreciate yung ginawa niya before, and lalo na, napunta pa kayo sa point talaga na parang ang lungkot ng pinagsamahan ninyo, ang lungkot ng ending in a way, and right now he's trying to come back. Parang so you are so confused. Ang gagawin ko? Sobrang confused ka whether to end this relationship or not anymore. Kasi honestly, you really want na hindi na sana siya bumalik. Hindi na sana. As a point na
nasa point ka dito na hindi ka na masaya eh. Nag-antay ka din talaga dito sa kanya until sa naka-move on ka. So, you are so confused right now whether to end this or not. And right now, bumabalik siya and nakikipag-usap sa'yo. While nasa point pa na hindi ka pa nakalimot talaga sa mga ginawa niya sa'yo. I think itong person na to magta-try siya o maglalakas loob talaga to siya na ayusin yung sa inyo, pero not 100% sure na kaya niya talagang magbago. Kasi may nakikita pa din kasi ako dito na parang magluluko pa din siya. Kumbaga, okay kayo ng ilang buwan, tapos andyan na naman, away na naman kayong dalawa, parang ganun. Tapos may malalaman ka naman about pagloloko o baka palagi kayo mag-aaway about sa issue na nangyari. Parang asa po na may feeling mo may tinatago pa siya. Siguro pag nagtatanong ka sa kanya and you want him to answer pero wala siyang sagot or pinaikot-ikot niya lang yung sagot niya. So parang wala din eh. Kung magkakabalikan kayo nito, parang wala ding mangyayari sa pagsasama ninyong dalawa. Parang test na to sa'yo na yung pag-move on mo, dapat moving forward ka na and never look back from this. Kasi matetest ka talaga na magparamdam siya. Matetest ka na kung tatanggapin mo siya, ibig sabihin, hindi ka pa talaga ready to move forward. So, parang test to sa'yo na binibigay sa'yo ng universe. Parang kung tatanggapin mo pa siya ulit, so this is another lesson that you need to learn. So the cycle will not end. Lulukuhin ka na naman niya. So I can see here that ang ipapakita mo kasi sa kanya dito na kaya mo na nawala siya. Kaya mo nang maging independent. Siguro, stable ka na, okay ka na, and also na magdedepende ka sa effort niya. Hindi mo siya agad tatanggapin. Kumaga, siguro magdedepend ka sa effort niya, sa support niya, kung may anak kayo. And I think itong person na to in the future, magpapatuloy pa din talaga to siya. Mamimiss mo man siya, or mamimiss mo man yung isa't isa. And still we're going to offer you new beginning itong person na to. May tendency pa din talaga na magkabalikan kayong dalawa. To have some change. So, feeling ko naman siguro ang pinapahiwatig dito ng card is kung tatanggapin mo siya agad-agad. Kumbaga, kung mga kasalanan niya, aside sa mga kasalanan na nagawa niya, tatanggapin mo siya agad sa sorry niya, sa isang sorry niya, then definitely walang pagbabago talaga na mangyayari doon. Pero kung ipapakita mo sa kanya that you are already strong person, brave, and you are someone na hindi ka na nagre-rely sa kanya, you are a stable person, you are an independent person, and kaya mo kahit wala siya. You are showing that to him, you will going to show that to him in the future, and let him prove you, do some effort na talagang magbabago. Na kumbaga matatakot siya na parang kaya mo lang nawala siya. Parang ganun, kasi kung tatanggapin mo kasi siya ulit while nasa point na hindi ka pa nakalimot sa mga kasalanan niya bago pa lang, and then nagsorry lang siya, tanggapin mo na siya ulit. Parang asa po yung makakaramdam siya na hindi ka sanay na wala siya.
mahal na mahal mo siya at parang gusto mo dapat lagi nandyan ka. Alam mong every time, alam niyang every time na magkamali siya, tatanggapin mo lang siya dahil mahal na mahal mo siya. So, dito, you will going to show this person that you are someone na strong person. Kasi magkakarealize, matatakot din siya eh. Matatakot siya in the future na baka pag hindi ko ayusin to, pag hindi ako magbabago talaga, baka okay lang sa kanya na hiwalay na lang talaga kami. Parang ganon. So, there's a possibility na magbabago din to. Baka maayos din kayo ulit. Dahil siya mismo gagawin niya na yung best niya na magbago sa sarili niya. Para sa inyo, para sa iyo. So, yun. Yun yung nakikita ko. So, if naka-resonate kayo dito, just comment down below. If naka-resonate kayo dito, so, wag agad-agad magpatawad. Hayaan muna na, kumaga, mag-gain siya ng effort and to show you and to prove you that mahal ka niya. Hayaan mo muna na hindi naman to sa isang araw or one week. Hayaan mo nang tumagal-tagal. Hayaan mo siya na at ikaw naman mag-focus ka sa sarili mo. Mag-focus ka sa goal mo at ipakita mo sa kanya na okay lang. Ay, give up ka man sa pagbabalik or hindi, okay lang. Okay lang ako. Kaya ko naman. Hanggang sa matakot na siya na kailangan ko na talaga magbago. Dahil ayaw ko mawala. Kasi kung mahal ka talaga nitong person na to, possible na gagawin niya yung best niya para magbago siya. So, yun.